Mahirap maging torpe. Kahit gaano mo pa kagusto ang isang tao, kung wala kang ginagawa para mas mapalapit sa kanya, mananatili ka lang niyang tagahanga ng hindi niya alam habang panahon. Dear Miss Gabriela, ako nga pala si J-Rox, 38 years old. At ito ang aking Confession Diary. Mayroong taong espesyal sa buhay ko. Yun nga lang, hindi niya yata alam yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Angelica. Kababata ko si Angelica. Kaibigan ko na siya simula pa noong nasa elementary pa lang kami. Siya palagi yung kasama ko simula sa pagpasok sa eskwela at pag-uwi. Palagi rin kaming magkalaro kapag walang pasok sa school. Kapag binubuli siya ng ibang mga bata, ako yung laging nagtatanggol sa kanya. Kapag may baon ako noon at siya yung wala, hinahatian ko siya para makakain siya. Parang kapatid noon ang turing ko sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi ako ganun kabuti sa mga kapatid ko. Pero pagdating kay Angelica, ingat na ingat ako sa kilos ko, sa mga sasabihin ko, para hindi siya umiyak. Nang mag-high school na kami, at siya ay nagdadalaga na rin, hindi ko alam pero lalo akong naging caring sa kanya. Madalas ko rin siyang tulungan sa mga assignments niya, na kahit hindi ko pa nagagawa yung sa akin, inuuna ko yung kanya. Kapag may kailangan siya at meron ako, ibinibigay ko agad. That time, madalas kaming pagkamalang magkasintahan dahil parati kaming magkasama. Pero lagi rin naming sinasabi sa iba na magkaibigan lang kami. Dahil sa sobrang close namin, ako na rin yung napagsasabihan niya ng mga problema niya. Kung sino yung nanliligaw sa kanya at sino naman yung lalaking crush niya. Nang malaman ko na may crush na siyang lalaki, hindi ko alam pero sumama ang loob ko. Naiinis ako tuwing kinukwento niya yung crush niya sa akin. Sinusubukan ko na lang ibahin yung usapan para hindi na ako mairita sa mga papuri niya sa crush niya. Ikaw ba? May nagugustuhan ka ng girl sa school? Tanong ni Angelica sa akin. Sabi ko, meron. Pero hindi ko sasabihin kung sino. Napanguso siya at nagtatampo-tampuhan nung sinabi ko yon. Ang unfair ko raw. Kasi alam ko na lahat tungkol sa kanya. Samantalang ako, hindi man lang masabi kung sino yung crush ko. E paano ko naman sasabihin sa kanya kung sino yung babaeng natitipuhan ko? Siya nga yun. Natatakot din akong umamin dahil baka layuan niya ako. Ilang lalaki ang nanligaw sa kanya. Naiinis nga ako kapag may nagpupunta sa bahay nila para umakyat ng ligaw. Minsan, kapag ako yung una nilang nakaharap, sinasabi ko na wala si Angelica sa bahay nila. May pinuntahan. Ayun, hindi na natuloy yung pagdalaw sa kanya ng isa. Tapos minsan, gumagawa ako ng kwento para siraan yung manliligaw niya sa kanya, para ma-turn off siya rito at baste din. Uy Angelica, huwag ka nang magpaligaw kay Sam. Babaero pala yun eh. Ha? Talaga ba? Oo, maniwala ka sa akin. Nakita ko siya kahapon. May kasamang ibang babae na ka-holding hands pa niya. Nagde-date yata sila eh. At yun, naniwala nga si Angelica sa akin. Ginawa ko rin yun sa iba pa, para hindi nila maging girlfriend si Angelica. Gusto ko kasi sa akin lang siya eh. Gusto ko rin siyang ligawan, kaso wala akong lakas ng loob at hindi ko alam kung paano magsisimula. Isang araw, Valentine's Day. Pinilit kong lakasan ang loob ko. Bumili ako ng bulaklak. Hindi yun kamahalan at mura lang ang bili ko dahil yun pa lang naman ang kaya ko noon. Pauwi na kami galing school at habang naglalakad,
Dadamputin ko na sana yung bulaklak sa bag ko para ibigay sa kanya, pero bigla siyang nagsalita. Kinuwento niya yung mga ganap sa classroom nila at may ilang nag-abot sa kanya ng bulaklak. Yung iba may chocolate at may teddy bear pa na maliit. Pinakita niya sa akin yung mga binigay sa kanya at doon ako nanliit at napanghinaan ng loob. Ang gaganda ng natanggap niyang bulaklak at mukhang mamahalin. Samantalang yung sa akin, nabili ko lang ng 20 pesos. Binitawan ko yung hawak kong bulaklak sa bag ko at pasimpleng isinara saka ngumiti. Next time na lang ako magbibigay kako sa isip ko kapag kaya ko nang bumili ng mas mahal. Ang tagal kong itinago sa kanya yung feelings ko. Para sa kanya, BFF niya ako. Pero para sa akin, siya yung babaeng gusto kong makasama for life. Hanggang sa makatungtong kami ng college. Pinilit kong kalimutan siya at tumingin na lang sa ibang babae. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin yung mahal ko. Hanggang sa makagraduate kami, hindi pa rin ako umaamin sa kanya. Every time kasi nasusubukan kong manligaw, napapanghinaan ako ng loob. Siya naman, never pang nagka-boyfriend. May manliligaw man sa kanya, pero puro busted ang aabutin. Dahil na rin siguro sa pananabutahe ko minsan sa kanila. Saka nagpakabisi na rin siya sa pag-aaral at sa career niya. Nang malaman ko na mag-a-abroad siya, doon ako lalong nag-alala. Kasi baka may makilala siya doon. Nakakalungkot naman. Magkakalayo na tayo, Angelica. Ano naman, babalik naman ako rito sa Pinas eh. Gusto ko lang mag-ipon ng pera para sa future at matulungan sila mama. Yun lang ang habol ko, kaya ako pupuntang Canada. Saka, pwede naman tayong mag-usap sa Facebook, diba? Kapag may makilala kang guy doon, baka makalimutan mo na ako dito. Baka makalimutan mo na ako na best friend mo. Ano ka ba? Bakit ko naman ipagpapalit ang best friend ko sa iba? Okay na ako na ikaw lang yung true friend ko, no? Paano yung love life mo? Bigla kong tanong na parang gusto kong manigurado kung magiging single pa rin ba siya hanggang sa pagbalik niya. Hays! Wala pa sa isip ko yan. Focus muna ako sa work. Saka na siguro ako mag-aasawa kapag nakabalik na ako ulit. At kapag nasa 35 na ako, gusto ko rin muna na ma-enjoy ang kabataan ko na mag-isa muna, no? Natuwa ako nang sabihin niya yon dahil may chance pa rin ako. Ganun ba? Sige. After ng kontrata mo sa Canada, pag uwi mo, may sasabihin ako sa'yo. Wika ko sa kanya. Naisip ko na kapag dumating yung time na nakaipon na siya at nakauwi na dito sa Pilipinas, ay saka naman ako aamin sa kanya ng feelings ko at liligawan ko na talaga siya. Noong nasa Canada na siya, madalas pa rin kaming mag-usap through Messenger. Laging nagkakamustahan at lagi kong sinasabi na mag-ingat siya. Huwag siyang masyadong nagpapagod at huwag pabayaan ang sarili niya, lalo na at wala siyang ibang kasama. Walang araw na hindi ko siya iniisip at nag-aalala ako tuwing may araw na hindi siya nagchat sa akin. Hanggang isang araw, isang linggo, buwan at naging taon, nawalan na kami ng komunikasyon sa isa't isa. Wala nang paramdam sa akin si Angelica. Hindi na active ang Facebook account niya at kahit sa pamilya niya ay hindi na rin siya ma-reach out. Sinubukan ko pang tanungin ang mga kaibigan niya at nakakakilala rin sa kanya. Ngunit wala rin silang alam. Labis akong nag-alala sa kanya. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi rin ako makapag-focus sa trabaho ko. Laging si Angelica yung naiisip ko.
Nasaan na ba siya? Ano na bang nangyayari sa kanya? At biglang, hindi na namin siya makontak. Iniisip ko na nga rin noon na mag-process ng mga dokumento at passport para makapunta sa Canada. Gusto ko na hanapin si Angelica at masiguro kung ayos lang ba siya at nasaan na siya. Yung tipong willing akong mag-take ng risk na kahit ano pang sapitin ko roon, makita ko lang ang babaeng minamahal ko. So ang ginawa ko, nagsimula na akong mag-process ng mga kailangan para makapunta sa abroad. Hindi ko pa man natatapos lahat ng kailangan kong asikasuhin. Isang araw ay sinabihan ako ng mama niya na nakakausap na nila ulit si Angelica. Biglang nagring ang telepono nila sa bahay at natawa sila na si Angelica pala yun. Nalaman ko na nasunugan raw kasi sila sa tinutuluyan nilang kondo at nasunog lahat ng gamit niya pati passport. Kaya nahirapan siyang gumawa ng paraan para makontak ang pamilya niya. Mabuti na lang daw at may tumulong sa kanya para makarecover ulit sa nangyari. Nalaman rin namin na nakikitira lang siya sa bahay ng boss niya. Sabi ng mama niya, huwag ko na raw ituloy ang pagsunod sa abroad. Na wala na raw dapat ikabahala kasi okay na si Angelica at nakakausap na ulit. Pero simula noon, bibihira ko na lang nakakausap si Angelica. Kapag tumatawag lang siya sa telepono nila, doon lang nila siya nakakausap at nakakausap ko rin kapag nagkataong nandoon ako sa kanila. Hindi na rin siya gaanong palakwento ng nangyayari sa buhay niya. Limitado kasi ang oras at mahal kasi ang landline kapag tumatawag mula sa ibang bansa papuntang Pilipinas. Tatawag lang siya kung mangangamusta at kung may ipapadalang pera o balikbayan box. Lumipas ang 7 taon. Nalaman namin na uuwi na si Angelica ng Pilipinas. Sabi ko sa mama niya, "Tita, ako na ang susundo sa kanya sa airport. Total may kotse naman na ako." Pumayag naman si tita. Siguradong matutuwa rin si Angelica kapag nakita ang kotse ko. Dahil sinabi ko sa kanya noon na kapag natapos na rin ang kontrata niya sa abroad, pagbalik niya, mayaman na rin ako. Ang yabang ng dating, no? Pero at least, hindi na ako mahihiya na ligawan siya. Dahil kaya ko na siyang ibilahan ng mamahaling bulaklak at regalo. Kaya ko nang ibigay sa kanya lahat ng pangangailangan niya at pagmamahal na walang kapantay. Gumising ako ng maaga. Nag-ayos ng sarili. Nagpapogi. Gusto ko pag nakita niya ako ay mai-inlove siya agad sa akin dahil mabango na at pogi pa. Hindi na yung dating J-Rox na parang walang ligo at hindi marunong mag-ayos ng sarili. Bumili ako ng bouquet ng bulaklak para sa kanya at siniguradong fresh at mabango ang mga ito. Inihanda ko na rin yung banner na may nakalagay na, "Welcome back, Angelica." Masaya akong bumiyahe. Kasama ko yung tropa kong si Gerald. Wala pa man kami sa airport, ay nai-imagine ko na yung mga masasayang mangyayari sa amin ni Angelica pagkakita ko sa kanya. Pinapractice ko na yung mga sasabihin ko. Yayakapin ko siya ng mahigpit, hahalikan sa noo at sasabihin, Angelica, maligayang pagbabalik. At ngayong narito ka na, may aaminin ako sa'yo. Matagal ko na itong inilihim pero oras na siguro para malaman mo. Mahal kita at ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sana bigyan mo ako ng chance para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Pwede ba kitang ligawan? Mga salitang pinapractice ko habang nagmamaneho. Nakangiti. Sobrang excited ako sa pagkikita namin. Sabi ko, ito na. Pagkatapos ng ilang taong pagsisikap at paghihintay ko sa kanya, ay makakasama ko na uli siya sa wakas. Sana lang, pumayag siya na ligawan ko siya. Pero ano man ang isagot niya, oo man o hindi, gagawin ko ang lahat para mahulog ang loob niya sa akin.
Wala nang atrasan to. Nang nasa airport na kami ni Gerald, masaya kong tinungo ang arrival hall. Dala yung bulaklak at yung malaking banner kasama si Gerald. Sobrang laki ng naging ngiti ko nang makita ko na ulit si Angelica. Yung tipong kulang na lang, umabot yung bibig ko sa tenga ko. Ang saya rin niya nang makita ako. At kita kong nasurpresa siya kasi nakita niya yung malaking banner na hawak namin ni Gerald. Maligayang pagbabalik, Angelica. Finally, nagkita na ulit tayo. Tapos inabot ko yung hawak kong bulaklak sa kanya. Kinuha naman niya habang may malaking ngiti rin. Naks naman! Maraming salamat, J-Rox. Hindi ko talaga inaasahan na ganito niya ako susunduin. Nakakawala ng pagod sa biyahe. Sabi niya. Totally, nandito ka na ulit. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Alam mo ba na Naputol ang sana'y sasabihin ko nang biglang may narinig akong sumigaw habang tumatakbo. Mama! Sabi ng batang babae habang papalapit kay Angelica. Hinawakan nun ang damit niya at tumingin sa akin na parang kinikilala niya ako. Sumunod naman na lumapit sa kanya ang isang maputi, macho at matangkad na lalaki na may dalang mga bagahe. Nakangiti ito habang papalapit sa kanila. Tumingin ito saglit sa akin, saka hinalikan sa pisngi si Angelica. Nawala bigla yung ngiti ko. Nilingon ko si Gerald at nakita kong dismayado ang mukha niya. Sabay nagkibit balikat lang. Saka ko ibinalik ang tingin kay Angelica at sa dalawa nitong kasama. By the way, may mga kasama pala ako. Si William Grant pala, asawa ko. At si Charlotte, anak namin. Miss Gabriela, nang marinig ko yon mula kay Angelica habang nakatingin sa kanila, nanlumo ako. Nanlambot ako at pakiramdam ko, binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Halo-halo kasi. Lungkot, galit, dismaya, kabiguan. Hindi ko na napigilan ang sarili kong pumatak ang luha ko sa harapan nila. Pero pinipilit ko pa rin ngumiti sa kabila ng matinding emosyon ko. Wala na pala talaga akong pag-asa kay Angelica. Dahil may nagmamay-ari na pala sa kanyang iba. At may anak na sila. Yung tipong siya sana yung masusurpresa. Pero ako pala. Gusto kong magwala sa sobrang lungkot at inis sa pagkadismaya. Pero kahit yon, ay hindi ko magawang ilabas. Uy, ayos ka lang ba? Umiiyak ka na oh. Wika niya. Ngumiti lang ako habang naluluha. Oo, ayos lang ako. Ang saya ko lang sobra kasi nakita na ulit kita. Sobra kasing namiss kita eh. At masaya na ako dahil finally nahanap mo na rin yung forever mo. Aww, payakap nga sa best friend ko. Wika niya. Sabay niyakap ako. Niyakap ko rin siya pabalik habang lalo lang akong naiyak. Bumitaw lang ako nang marinig kong tumikhim ang asawa niya. Kahit masama ang loob ko at parang gusto ko na lang silang iwan noong mga oras na yon, ay pinili ko pa ring manatili dahil naroon nga kami para sunduin siya. Hindi ko nga lang talaga inasahan na may kasama pala siya. Pilit kong itinago ang lungkot ko habang nagdadrive. Tahimik lang ako at ngumingiti lang ng pilit habang nakikinig sa mga kwento ni Angelica. Nalaman ko na nakilala niya si William sa bahay ng boss niya na pinatira siya roon. At oo, anak si William ng boss ni Angelica. Dahil palagi nga silang nagkikita, dahil nasa iisang bahay lang naman sila, doon na lalong mas nakilala pa nila ang isa't isa. Hanggang sa nagkamabutihan na nga sila.
Noong una ay hindi pa natanggap ng boss niya na pakakasalan ng anak nito ang kanyang empleyado. Pero kalaunan, ay pinayagan na rin silang dalawa at natanggap na rin siya bilang miyembro ng kanilang pamilya. Sabi ni Angelica, magbabakasyon lang daw sila dito ng ilang buwan para makilala naman ng pamilya niya ang asawa at anak nito at babalik din agad sa Canada. Miss Gabriela, mula noon, pinilit kong mag-move on sa sobrang panghihinayang ko kay Angelica. Iniiwasan ko na siya. Kahit na alam kong ilang buwan lang, ay hindi ko na siya makikita ulit. Nagpakabisi ako sa trabaho para lang makalimutan ko ang sakit na nadarama ko. Isang araw, habang nasa isang supermarket ako para bumili ng mga stock sa bahay, nagkita kami ni Angelica. Iiwasan ko na sana uli siya at tataguan para hindi niya na ako makita. Ngunit nakita niya ako eh. Lumapit siya sa akin, tulak-tulak yung cart niya. "J-Rox, mabuti at nagkita rin ulit tayo." Wika niya habang nakangiti. Ay, oo nga eh. "Ikaw ha? Simula nang maihatid mo kami sa bahay, hindi ka na ulit nagparamdam. Pupuntahan ko sana kayo sa bahay niyo pero lumipat na pala kayo, sabi ni Mama." Oo. Lumipat na nga kami." Tipid kong sagot na parang hindi ko na matagalan na makausap pa siya at iwanan na lang siya doon. Bumuntong hininga siya habang namumulot ng item na nakadisplay. "Can we talk muna after mabayaran itong mga groceries? Paunahin ko na lang si William umuwi para naman makasama ko sandali ang best friend ko." Pumayag na lang ako dahil ayoko namang sumama ang loob sa akin ni Angelica. Total, may pinagsamahan naman kami. Pagkatapos mag-grocery shopping, pumunta kami sa isang fast food. Si Angelica lang yung sobrang daldal sa amin at kwento ng kwento. Samantalang ako, hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Parang wala akong gana at puro lungkot lang ang nararamdaman ko. Hanggang sa naging seryoso ang usapan. "May problema ka ba? Ang tahimik mo eh. Hindi ka naman ganyan dati." Pagod lang siguro ako." "Alam mo, sa tagal na nating magkakilala at magkasama, alam ko na kung may problema ka at kung masaya ka o hindi. Saka napansin ko na parang iniiwasan mo na ako. Bakit?" Natahimik lang ako at napainom na lang ng tubig. "Sabihin mo na kung anong problema." Wala namang problema actually. Malungkot lang ako. Parang na broken heart. "Sino ba yung babaeng nanakit sa'yo at uupakan ko?" Medyo natawa ako sa sinabi niya. Pero napagpasyahan ko na umamin na lang sa kanya. Sige nga, sapakin mo nga yung sarili mo. Biro ko. Wait, so sa akin ka na broken?" Tumango ako. Alam mo, Angelica, matagal na kasi akong may lihim na pagtingin sa'yo. Every time gusto kong maligaw, napapanghinaan ako ng loob. Nahihiya ako. Hanggang sa nag-abroad ka. Nag-expect talaga ako na single ka pa rin hanggang makabalik ka ng Pinas. Bala ko na rin kasi sana sa'yong magtapat pag uwi mo. Pero meron ka na palang sariling pamilya. Aaminin ko, nalabis akong nadismaya at nasaktan kaya ito yung way ko para makamove on na lang. Ang iwasan ka. Napabuntong hininga si Angelica at napaiwas ng tingin. Actually, J-Rox, matagal ko nang napapansin na parang may gusto ka sa akin. Ang bait mo kasi sa akin lagi, sobra. Pero inisip ko rin na baka talagang ganun ka lang magpahalaga ng kaibigan. Inaantay ko nga noon na magtapat ka sa akin eh. Pero since wala namang ganung nangyari, talagang inisip ko na baka kaibigan o kapatid lang talaga ang turing mo sa akin. Hindi ko alam na ang best friend ko ay mahal pala talaga ako ng
Hindi ko alam. Sorry, J-Rox. I hope na, sana, mahanap mo na rin yung the one mo. Medyo naiyak ako sa mga sinabi niya. At doon ko na mas lalong na-realize na ako pala talaga yung may kasalanan. Kung bakit ako malungkot ngayon. Wala ka namang kasalanan para mag-sorry sa akin. Maybe, bawi na lang ako next life. Biro ko. Natawa naman siya sa sinabi ko. Mula noong nagkausap kami ni Angelica, medyo gumaan yung pakiramdam ko. Pero nahihirapan pa rin talaga akong makamove on. Dahil yung babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, minahal ko ng buong buhay ko, ay pagmamay-ari na ng iba. Ang dami kong what if. Siguro, kung nagtapat lang ako sa kanya noon pa ng mas maaga, kung hindi sana ako nagpatalo sa hiya, at kung nilakasan ko sana ang loob ko, naririto sana siya ngayon sa tabi ko, na masaya palagi ang gising ko tuwing umaga. Pero wala na akong magagawa. Dahil huli na ang lahat para sa aming dalawa ni Angelica. Sa ngayon po ay single pa rin ako. At mas pinagtutuunan ko na lang ang pansin ng trabaho ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako po si J-Rox. At ito, ang aking Confession Diary.